Ang kwento ng pagtubos, Kabanata 31, ang pag-akyat sa langit ni Kristo. Ang buong langit ay naghihintay sa oras ng pagtatagumpay kung kailan dapat umakyat si Jesus sa kanyang Ama. Dumating ang mga anghel upang tanggapin ang hari ng kaluwalhatian at matagumpay siyang ihatid sa langit. Matapos basbasan ni Jesus ang kanyang mga disipulo, siya ay nahiwalay sa kanila at dinala sa itaas. At habang pinangungunahan niya ang daan paitaas, sumunod ang karamihan ng mga bihag na ibinanggan sa kanyang pagkabuhay na maguli. Isang pulutong ng makalangit na hukbo ang dumalo, habang sa langit ay isang di mabilang na pangkat ng mga anghel ang naghihintay sa kanyang pagdating. Sa kanilang pag-akyat sa banal na lungsod, ang mga anghel na sumabay kay Jesus ay sumigaw, "Itaas ninyo ang inyong mga ulo, o kayong mga pintuan, at magsitaas kayo, kayong mga walang hanggang pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok." Ang mga anghel sa lungsod ay sumigaw ng may kagalakan, "Sino itong hari ng kaluwalhatian?" Ang mga sumasamang anghel ay sumagot sa pagtatagumpay, "Ang Panginoon na malakas at makapangyarihan, ang Panginoon na makapangyarihan sa labanan. Itaas ang inyong mga ulo, o kayong mga pintuang bayan, itaas mo nga sila, kayong mga walang hanggang pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok." Muli ang naghihintay na mga anghel ay nagtanong, "Sino itong hari ng kaluwalhatian?" At ang mga sumasamang anghel ay sumagot sa malambing na himig, "Ang Panginoon ng mga hukbo, siya ang hari ng kaluwalhatian." Awit Kapitulo 24 versikulo 7 hanggang 10. At ang makalangit na tren ay dumaan sa lungsod ng Diyos. Pagkatapos ay pinalibutan ng lahat ng makalangit na hukbo ang kanilang maringal na komandante, at nang may pinakamalalim na pagsamba ay umukod sa harapan niya at inihagis ang kanilang kumikinang na mga korona sa kanyang paanan. At pagkatapos ay hinipon nila ang kanilang mga gintong alpa, at sa matamis, malambing na mga himig ay pinuspos ang buong langit ng masaganang musika at mga awit sa kordero na pinaslang, ngunit nabubuhay muli sa kamahalan at kaluwalhatian. Ang pangako ng pagbabalik. Habang ang mga disipulo ay malungkot na nakatingin sa langit upang makita ang huling sulyap sa kanilang umakyat na Panginoon, dalawang anghel na nakadamit ng puting damit ay tumayo sa tabi nila at sinabi sa kanila, "Kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo nakatayo na tumitingin sa langit? Itong si Jesus ding ito, na inakyat sa langit mula sa inyo, ay paparito rin sa paraang katulad ng nakita ninyong umakyat sa langit." Gawa Kapitulo 1 versikulo 11. Ang mga disipulo at ang ina ni Jesus, na kasama nilang nakasaksi sa pag-akyat sa langit ng anak ng Diyos, ay gumugol ng sumunod na gabi sa pag-uusap tungkol sa kanyang kamangha-manghang mga gawa at sa kakaiba at maluwalhating mga pangyayari na naganap sa loob ng maikling panahon. Ang galit ni Satanas. Si Satanas ay muling nakipagsanggunian sa kanyang mga anghel, at may matinding pagkamuhi laban sa pamahalaan ng Diyos ay sinabi sa kanila na habang pinanatili niya ang kanyang kapangyarihan at awtoridad sa lupa ay dapat na 10 ulit na mas malakas ang kanilang mga pagsisikap laban sa mga tagasunod ni Jesus. Wala silang napagtagumpayan laban kay Kristo ngunit kailangan nilang ibagsak ang kanyang mga tagasunod, kung maaari. Sa bawat henerasyon ay dapat nilang sikaping mahuli ang mga maniniwala kay Jesus. Ikinwento niya sa kanyang mga anghel na binigyan ni Jesus ng kapangyarihan ang kanyang mga disipulo na sawayin sila at palayasin sila, at pagalingin ang mga dapat nilang pahirapan. Pagkatapos ay lumabas ang mga anghel ni Satanas na parang mga liyong umuungal, na nagsisikap na lipulin ang mga tagasunod ni Jesus. Dito nagtatapos ang Kabanata 31. Para updated ka sa susunod na kabanata, ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-follow at mag-share sa ating channel Renilab TV. Maraming salamat po.